CONA. Certificate of Nomination and Acceptance from PDP Laban. The COC and the CONA appears to be complete. Serious masyado eh. Seryoso eh. Siguro like this. It's not me. So. Time is 10:04. Formal na pong naghain ng Certificate of Candidacy ang ating Speaker, Lord Alan Velasco. 10:05 na. 10:05. 10:05. 10-5. Wow, ganda. Filed on 10/5, 10/5, sir. Uy, social distancing kayo. Oh. Kok, I love you! Pero nagugutom mo ako, nakakita ako ng ube. Ganap na 10:05 ng araw pong ito, October 5, ng formal ng mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy ang ating Speaker, Lord Alan Velasco, para naman sa muling pagtakbo nito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Masyado pong silang seryoso kaya medyo nagbibigay ng kaunting entertainment ang ating speaker. Kataas natin. Autograph lang po kami sa side po. So, List. pipirmahan na ni Speaker yung kanyang Certificate of Candidacy. Reminder lang po. Yes, exactly.
Baka ma-miss po namin yung deadline for the notice to file something. Ayun. We're good? Totoo po. Alright. Maraming salamat, ma'am. Hingan lamang po natin ang kanyang pahayag si Speaker. Speaker, Yes, sir. konting Yes, mensahe ma'am. po Yes, sir. para sa ating mga kababayan. Ngayon po ay muli kayong naghain bilang kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso para po sa lalawigan ng Marinduque. Bakit po muli kayong tatakbo bilang aming congressman? Well, sabi nga natin, there's still a lot of things to do in the province. We have lots of plans. Kasama po natin si Governor Presby. So, minarapat po namin na mag-file muli, seek re-election because itong mga plano na to ayaw sana namin maputol at gusto natin patuloy-tuloy ang mga pinaplano at ginagawa natin para sa probinsya. So, we agreed to seek re-election and hopefully we get the support and love of our province, mga kababayan natin na suporta at pagmamahal na pinakita at binigay niyo po sa amin. Speaker, meron pong mga nagtatanong na doon po sa inyong electoral protest dati sa dating congresswoman at sinasabi po nila na ito daw po ay pangatlong pagkakataon nyo na. So legally, ito po ba ay wala po bang balakid para po sa inyong gagawing pagtakbo? Yes, wala po siyang balakid mainly because during the 16th Congress, when I seek re-election, second term ko, nagkaroon po tayo ng pagputol ng serbisyo. So, hindi po tayo nakapag-serve ng full term. So, naputol na po siya. So, this will be considered as my third term. Third term yung susunod na pinailan ko ng re-election. At para po sa mensahe sa ating mga kababayan, Speaker. Yes. So, sa ating mga kababayan, ako po yung nagpapasalamat muli sa inyong sa inyong pagsuporta at pagmamahal po. Hindi lang po sa akin, kundi po sa aking ama na si Governor Presby. Hayaan niyo po, sinabi ko nga po, itong pagtakbo ko, hindi ko po parang binabaliwala ito. Ito po ay sinasabi ko ay ginagawa kong obligasyon at responsibilidad ko. Kaya ako lumalaban dahil nga po kanina, kagaya sa misa na sinabi ni Bishop, ako po ay natuwa. Napakaganda na mensahe na binigay niya na public service is the highest form of charity. So itong ginagawa po natin, everything is for the common good para po sa ating probinsya. And at the end of the day po, alam ko naman po tayo lahat ay magsama-sama, magtutulong-tulungan at talagang ang pagmamahal natin sa ating lalawigan ay talagang pinapakita naman po nating lahat. So sa aking mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At para po sa mensahe naman para sa isang mapayapang eleksyon 2022. Yes, alam niyo naman po ang province po natin is one of the most peaceful provinces in the country and let's show that this coming elections na for the past years, past decades, wala pong karahasan ang nangyari rito and I see that not only in this election but in the coming years also. So alam naman po natin, again, like what I said, we are a very loving province. Mga kababayan natin ay talagang punong-puno ng pagmamahal and I don't think that anyone here in the province would try to use any dahas sa darating na election. So, yan, sir. Thank you so much po, Speaker, and good luck po sa iyong pagtakbo. Alright? Sige po. Thank you, Speaker. Apo. At iyan po, kakatapos lamang po, formal na pong naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ang ating House Speaker, Lord Alan Quinto Velasco, kung saan ay muli po itong kakandidato bilang kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ngayong araw ay magpa-file din po ng kanyang Certificate of Candidacy ang ating pong incumbent governor, si Governor Presbytero Velasco Jr., gayon din po ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa partido ng OPDP Laban. At mga kababayan, antabayanan po ang aming live coverage dito naman po sa panlalawigang tanggapan ng Commission on Election dito po sa Barangay Bangbangalon, Buwak, Marinduque.
Speaker, papahawak lang po yung COC mo. Yes. Mabasa. Alright. Sige pa. Alright. Salamat. Thank you. Thank you so much, Speaker. Meron pa po kayong pipirmahan daw doon sa log. Okay. Okay. So, patuloy po ang ating coverage. Antabay po kayo mamaya naman sa pagdating ng ating Governor Presbitero Velasco Jr. Nandito na rin po, nag-file na rin po ng kanilang mga certificate o kasalukuyan na pong nagpa-file ng kanilang mga certificate of candidacy. Ang tatakbo naman po na Vice Gobernador ng Lalawigan, ang majority floor leader ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque sa 1st District, si Bucalin Adeline Angeles. Gayon din po ang ilan sa kanila pong mga kasama. Nakikita rin po natin dito sa Commission on Election, sa tanggapan ng Commission on Election, ang kasalukuyang konsehal ng Bayan ng Buwak at tumatayo din po ito na bukal ng Lalawigan dahil nire-representa po nito ang mga konsehales sa siya po ang pangulo ng lahat ng mga konsehales sa buong probinsya ng Marinduque, si Councilor Jojo Leba ng Bayan ng Buwak. So siya po ay kakandidato bilang Sangguniang Panlalawigan board member sa 1st District po ng probinsya. Pakita po natin. Yun, pwede po. Nakipalitan nyo na lang po ito ng yung pugo ng bayan. Para yung po, magpapalit lang po ito. Bali, sa nickname po, ilalagay po ninyo, Jojo Ubi ng Bayan. Para lalabas po sa official ballot nyo, ay Leba, Jojo Ubi ng Bayan, PDP Laban. Ito na yung CA. So, yun po. Firma po ng notaryo sa CONA po. Sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon dito sa ating live coverage dito po sa Commission on Election, isang magandang araw po sa inyong lahat. Nakatutok po tayo sa gagawing pagpa-file ng Certificate of Candidacy o pag-ahain ng Certificate of Candidacy ng atin pong Gobernador ng Lalawigan, si Governor Presbitero Velasco Jr. Yan. Sa mga pagkakataon pong ito, ang isa pong kakandidato o ang isang magpa-file ng COC ay kinakailangan pong lumagda o pumirma dito sa form na ito. Ito po yung Health Declaration Form kung saan ay ito po ay tinitingnan kung ang isang individual ay nagkaroon ng close contact sa isang COVID-19 patient at idinideklara din po dito ang kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan. Gayon din po, kinukuha ang kanyang temperature. Pagkatapos po noon, kakausapin po ng ating Provincial Election Officer, sa katauhan naman po ni Attorney Christine Angela Royan-Doyan, upang ipaliwanag ang nakapaloob sa kanilang COC. Titingnan din po at i-assess at i-verify yung mga datos o mga detalye na nakalagay sa kanila pong pinirmahan na COC para matingnan kung may mga kulang na detalye nang sa gayon ay agad itong mapunuan at hindi maging invalid. Hinihintay lamang po natin ang pagdating ng ating pong Gobernador Presbitero Velasco Jr. para sa formal na paghahain ng kanyang Certificate of Candidacy para naman po sa muling pagtakbo niya bilang Gobernador ng Lalawigan ng Marinduque. Mamaya po ay hihinga natin ang kanyang panayam, ang ating pong kasalukuyang Provincial Election Officer para magbigay ng mga guidelines at mga panuntunan sa umiiral na mga panuntunan sa mga magpa-file po ng Certificate of Candidacy dahil kasalukuyan pa rin po nating pinaiiral ang mga alituntunin dahil nasa ilalim pa rin po tayo ng pandemya. Sa kasalukuyan po ay nagpipirma na o
tinitingnan po ni Bukal Adeline Angeles ang kanyang COC, binavalidate, ina-assess kung tama, at pinipirmahan na rin po ang kanyang CONA at ang kanyang COC. Yan po si Bukalin Angeles, kung saan naman po ay nagpahayag na ng kanyang interes para naman sa pagtakbo bilang vice-gobernador ng lalawigan. Si Bukalin Angeles o si Adeline Lin Angeles ay kasalukuyang board member ng 1st District ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque at tumatayo din po siya na majority floor leader ng Sangguniang Panlalawigan. So siya po ang magiging running mate ni Governor Presbitero Velasco Jr. bilang vice-gobernador sa ilalim po ng partido o sa ilalim ng PDP Laban. Muli po, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kanina po ay nagkaroon ng misa pasasalamat at humingi po ng blessing ang mga miyembro ng PDP Laban, kung saan po ay una silang dumalo na sa isang misa na ginanap po sa Monastery of St. Clair dito po sa bayan ng Gasan. Pagkatapos po ng misa at blessing mula po kay Most Reverend Bishop Marcelino Marali Jr. ay agad pong tumulok ang grupo upang samahan naman sa pagpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy si Mayor Army de la Cruz Carrion, nakakandidato naman po ulit bilang alkalde ng bayan ng Buwak. Kasama po ang kanyang mga sangguniang pambayan members, nakakandidato po. At pagkatapos po nito ay agad naman na tumulak mula sa tanggapan ng COMELEC Buwak sina speaker dito po sa tanggapan naman ng COMELEC, ng Provincial COMELEC Office, si speaker at si Governor Presbitero Velasco Jr. So formal pong naghain si speaker ng kanyang Certificate of Candidacy kanina ganap na alas 5 ng umaga. Pagkatapos po nito ay nagkaroon po siya ng panayam sa ating sa miyembro ng media at agad na rin naman po itong umalis makalipas po ang filing ng certificate ng kanyang filing ng Certificate of Candidacy. Iniantabayan na lamang po natin ang pagdating ni Governor Presbitero Velasco Jr. Siguro habang hinihintay po natin si speaker, hihingan ho natin ng panayam, hihingan ho natin ng panayam ang atin pong Provincial Election Officer sa katauhan naman po ni Attorney Christine Angela Royan-Doyan. Attorney, sino-sino na po ang mga nag-file ng kani-kanila pong mga COC ngayong araw? Yun, nakita naman ninyo kanina, ang unang nag-file ngayong araw ay si Speaker Lord Alan Velasco. Mayroon pa po ba tayong inaasahan maliban kay Speaker? Wala pa kaming information as to that, pero it appears na magsasubmit yung kanyang mga kapartido sa PDP Laban, pero wala pa sa ngayon tayong official na nire-receive. Ano-ano po ba yung mga kailangan dapat nilang, doon na nakapanayam ko na po kayo dati, pero paulit naman po para sa ating mga kababayan yung kailangan nilang gawin para maging smooth yung flow po ng kanilang pagpa-file? Paki-ensure na lang po dahil doon naka-state naman sa ating COMELEC Resolution 10717 na 5 legible and clear copies, original copies ang isasubmit sa COMELEC. Tapos kailangan po ay duly notarized. So ensure na may pirma po si notaryo at yung pag-affix ng 30 pesos na documentary stamp tax. Ito po ay actually hindi naman requirement ni COMELEC pero sa train law ito since nag-increase na kasi yung ating mga taxes sa government forms. So from 15 dati ay naging 30 pesos na po siya. So yun po ang mga actually nakita natin na medyo lacking doon sa mga nag-attempt mag-submit. So yun lang, pakisigurado po na yun po yung basic na mga requirements ay complied with. Otherwise, hindi po talaga namin pwedeng tanggapin. And attorney, kailangan din po nilang maglagda o mag-comply o i-kompleto nila yung health declaration Yes, form na nandito. Pwede naman pre-filled up
yung health declaration form. Yung temperature lang kukunin dito para alam natin yung temperature at the time of filing. Pero yun po, yung health declaration form, available naman po siya dito sa office namin or sa website po ng COMELEC. Pwede rin pong i-download para hindi rin po ma-delay sila sa pag-file. Attorney, maliban po ba sa sa inaasahang pag-file ng Certificate of Candidacy ni Governor, meron na po bang naghain na iba pang mga aspiring candidate para naman po sa pagiging gobernador? Nung mga nakarang araw ay meron naman tayong na-receive na rin na mga COCs. I'm not sure kung hindi ko lang matandaan yung mga pangalan nila eksakto. Pero nung first day, meron tayong na-receive for Vice Governor position. Second day, I think, yung dalawa pa is for Sangguniang Panlalawigan, First District, yung na-receive natin. Hindi ko lang masyado matandaan yung mga pangalan nila. Pero it's available in our records. You can just check it later. Okay. I understand, isa sa nakita ko ho dun sa nag-file ay ang si Dr. Arejano ng bayan po ng Santa Cruz. Yes. On the first day, yeah. He was the first filer, yes. Nakakandidato naman po sa pagiging bilang vice-gobernador ng Lalawigan. Yes. Meron pa po ba kayo nais ipabatid, lalong-lalo na rin dun po sa mga kasama po nung ating mga nag-file ng mga COC? Opo. Just make sure to observe yung ating physical distancing at nag-a-appeal din ako sa inyo, sa mga media na medyo kasi we will be violating IATF rules pag medyo crowded tayo. Understand naman the need to get the news right away, but yun lang, hindi naman namin yung kaya lang we need to observe health protocols kasi talagang dalawa lang dapat yung nandito sa front. So let's maintain our distance na lang. And then a reminder na lang na sa ating mga gusto pang kumandidato na ang last day po ay October 8 until 5 p.m. lang po. Tatanggap ng COCs ang COMELEC nationwide. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Yan po ang atin pong tumatayo na Provincial Election Officer, si Attorney Christine Angela Diguino Royandoyan. So sobra pong, ayan na po, so cooperative. At ngayon po ay paparating na po ang ating speaker, ang ating gobernador, Governor Presbytero Velasco Jr. Medyo natatagalan si Bukal Adeline Lynn Angeles sa kanyang pagpapile. Bakit po ba nagkakaroon ng ganong pagtagal ng pag-fill in ng kanila pong mga details? Oo, kasi pag incomplete yung COCs, talagang hindi namin pwedeng i-receive. So kailangan po talaga sana bago pumunta dito Yes, kompleto. that's advisable actually, to have it checked. Okay, so ayan na ho. Hi, good morning. Hi, good morning. Sige po, at nandiyan na po ang ating Gobernador, Presbytero Velasco Jr. para maghain at formal na maghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ayan. Ang gagawin natin dito? Ano muna tayo? Temperature, so... Hindi tayo sumusunod, si Myung, hindi sumusunod. Tapos na po ako, Governor, kanina. Ano gagawin? Ma'am. Ayan. So, ayun na po, dumating na po ang ating... Opo, PDP laban po, sina Speaker Lord Alan Velasco. Na-receive na na. Ay, bigay ko na sa iyo lahat. Kulang po kayo dyan para Upo ko. Wow, ang dami kumukuha sa akin dito, ha? Si... Yan. Yan. Parang mga very memorable to atin. Ha? Yan, sa kasalukuyan po ay formal na pong maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy ang atin pong kasalukuyang gobernador ng Lalawigan, Governor Presbytero Velasco Jr. Si Governor Presby ho ay muli pong tatakbo sa pangalawang pagkakataon bilang gobernador ng Lalawigan ng Marinduque. So ito po ay live nakuha mula po dito sa panlalawigang tanggapan ng Commission on Election. Ay, naku, kulang pa ng 50 na ano. Dok Stamp, sige po, paano lang po at aso na namin mga
Pakuha doon. So yan po ang importante, sabi po ni Attorney Royan Doyon kanina, para hindi po magkaroon ng katagalan sa paglalatag o sa pag-file ng kanila po mga COC, dapat po ay kompleto yung mga detalye at mga requisitos o requirements na kailangan po nilang dalhin para hindi po matagalan kapag nandito na po sila sa panlalawigang tanggapan ng Commission on Election. Muli po, ito po ang live na kuha natin mula po dito sa COMELEC Provincial Office dito po sa bayan ng Buwak sa barangay Bangbangalon. Walang ng ano, walang street doon. Highway po yata yun. Ano, yung doctors ng kulang. Padala ka dito ng ilang stamp pa. Ilang copies ito, 8. So kahit yung 5 lang po sa amin po. Ano ba yung problema? Yun po ang nagiging daw problema kapag incomplete yung details. Yung ano ko sa Poktoy, wala siyang ano eh. Club, ano po nila, hindi ko club. Guanabara. Guanabara. Oo nga. Para lang po walang blank po. Tapos ito po NCR po. NCR, sige. Wala na, aga-aga po tayo. Hindi pa tayo ma-invalid doon. Dapat ano na po. Dapat pilapan na. Dapat po, Yata yung authority na nasa likod eh. para hindi na natatagal. Ako na kung kukuha Date ka. of acceptance na lang. Wala pa na. So muli po mga kababayan, kanina po bago po sila tumungo dito po sa panlalawigang tanggapan ng Commission on Election, ay dumalo po muna sila ng misa pasasalamat at humingi ng blessing sa atin pong obispo ng Buwak, si Most Reverend Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. Pagkatapos po noon ay sinamahan nila sa pagpapile naman ng kanilang mga COC, sina Mayor Army Carion, nakakandidato po muli bilang punong pambayan o punong bayan ng Buwak. Ito yata po pwede na yun. Ilang stamp ba yan? 5 pala. 5? 5 ba? 5 pieces. 5 pa. Left. Hirang. Kali ko na rin po yung picture niya. Sa pagkakato Sa pagkakataon pong ito ay maghahain na po ng kanyang Certificate of Candidacy ang atin naman pong kasalukuyang First District Board Member, Sangguniang Panlalawigan Board Member Adeline Lin Angeles. Siya po ay kakandidato o tatakbo bilang vice-gobernador at running mate po ni Governor Presbytero Velasco Jr. sa ilalim pa rin ng PDP laban. Yan po si Bukal Lin Angeles, Adeline Lin Angeles. Siya po ang kasalukuyang majority floor leader ng Sangguniang Panlalawigan at the same time mula po sa bayan ng Mugpog. Yung receiving copy niyo po. Sa lahat po ng ating mga kababayan na kasalukuyan pong nanonood sa ating live coverage, ang gulo. Sa ating live coverage, dito po sa panlalawigang tanggapan ng Commission on Election. Ito po ang partido ng PDP laban kung saan sila po ay inaasahan. Majority of their members will be filing their Certificate of Candidacy today.
Sino ba po ano po ulit yung personally file. Wala lang po masigurado na personally. Okay na. Pwede balik. So, certificate of candidacy for provincial governor, province of Marinduque. First name Presbyter Junior, middle name Jose, last name Las. Nickname Presby, officially nominated by PDP Laban. Name to appear on the official ballot. Ang nilagay po ninyo ay Velasco, Presbyter Junior, Presby. Sa rules po kasi natin, you can only choose one. So it's either your first name or legal name or your stage name or nickname. So which do you prefer po? Ano na lang, Velasco Presby na lang. So kailangan po i-delete natin yung presbytero. Kasi sa pagdating po sa law department, yung first written po, yun po yung ina-adapt nila. So, Paano? Buburahin na lang natin? natin ito, i-counter sign nyo na lang po. Para po yung Presby lang po yung may iwan. Ayan na nga eh. Nakalagay or ano? Papacheck pa po. Bukal Mercy. Just a minute. Papa-schedule po ako sa 7. Or around 8 to 9. Sige po. Bukal Mercy rin ha. Yan, 10:33 rin. Yan. Sa
Sa pagkakataon pong ito ay natapos na at formal na pong naghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ang tumatakbo naman po na Vice Governor ng Lalawigan ng Marinduque at kasalukuyang board member ng 1st District ng Sangguniang Panlalawigan Board Member Bukal, Adeline Angeles. Mamaya po ihinga natin siya ng panayam para sa kanila pagkatapos ng kanyang official na pagkukuha ng larawan dito po sa harapang bahagi ng Panlalawigang Komisyon, Panlalawigang Tanggapan ng Komisyon ng Election. Bukal, na-picture mo si Bukal? Pa-picture ko daw po dito kayo muna. Please. Hawaki daw po, Arya. Dito pa. Dito po, tingin. Sa pagkakataon pong ito mga kababayan ay makakapanayam po natin ang atin pong kasalukuyang board member ng 1st District, Sangguniang Panlalawigan Board Member Adeline Lynn Angeles. At formal na po siyang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang Vice Gobernador naman po ng Lalawigan ng Marinduque. Bukal, mula po sa pagiging board member, bakit po kayo tatakbo sa mas mataas na posisyon sa pagkakataon pong ito? Jaime, una sa lahat, si Lynn Angeles naman po ay lumalaban base sa inaakala nating pangangailangan at base din sa ating inaakalang pwede nating i-contribute. Almost 12 taon na tayo na bukal ng lalawigan at ako ay naniniwala na sa pagkakataong ito ay meron tayong mai-contribute para sa ibang level naman. Ito ay ang pagiging timon ng Sangguniang Panlalawigan bilang Vice-Gobernador. Ano po ang mga proyekto o mga programa na ihahain ninyo o inaasahan po sa inyo ng ating mga kababayan sa pagtakbo po ninyo o sa pagpalaot ninyong ito bilang Vice-Gobernador ng Marinduque? Bilang Vice-Gobernador, ikaw ay presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan at ikaw ang dapat na mamuno para masigit na maging epektibo ang Sangguniang Panlalawigan na katuwang ng executive branch of government. Ang pwedeng asahan sa atin, makakaasa ang lalawigan ng Marinduque na magkakaroon ng isang effective na timon ang Sangguniang Panlalawigan na magiging kaagapay upang mapangunahan ang mga development programs na kinakailangan ng ating lalawigan. At bakit po kayo kumandidato sa ilalim ng partido o ng PDP Laban at sa ilalim din o bilang running mate din po ng ating kasalukuyang Gobernador Presbytero Velasco Jr.? Una, naniniwala tayo sa mga prinsipyo at idealismo na isinusulong ng ating partido at the same time ay gayon din sa effective na pamumuno ng ating Congressman ngayon na Speaker Lord Alan Velasco at ng ating ama ng lalawigan, Governor Presby Velasco. Hindi naman tayo bulag para hindi makita ang kanilang pagpupunyagi upang ituloy-tuloy ang development at o ang pag-unlad sa bagong siglo ng ating lalawigan at nais nating maging kaagapay nila sa pagsusulong ng pag-unlad na ito sa ating lalawigan. Tuloy-tuloy na pag-unlad sa ating lalawigan. At mensahe po para sa ating mga kababayan. Harap po kayo. Sa ating mga kababayan, ito po si Lynn Angeles, almost 15 taon na ninyong pinagkatiwalaan sa serbisyo publiko. Una bilang konsehal noon at maglalabing dalawang taong bukal ng ating lalawigan. Ngayon po ay naghain tayo ng Certificate of Candidacy, this time bilang Vice-Gobernador ng ating lalawigan. Lagi ko pong binabanggit na ating pinangangalagaan lagi ang pagtitiwala na ibinibigay sa atin ng tao dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa ganitong pamamaraan. Ang makakaasa po kayo na kung tayo ay papalarin dito sa misyon na ito, ang pagiging Vice-Gobernador ng ating lalawigan ay hindi ko lamang i-consider na propesyon, kundi ito ay magiging isang misyon at isang bokasyon na inaakala ko na tayo ay maging instrumento para mapatuloy na maisaayos ang ating lalawigan. At para po sa isang mensahe para sa isang peaceful election 2022. Opo, ito ay ating dalangin at the same time ay panawagan
sa ating mga kapwa kandidato mula sa iba't ibang partido, sa iba't ibang grupo, gayon din sa lahat ng ating mga kababayan. Pagtulong-tulungan po natin na maging mapayapa ang eleksyon na ito. Ito ay isang bahagi ng isang democratic process, walang dahilan para hindi maging mapayapa ang isang magandang intensyon na ang simpleng intensyon ay ang makapagsilbi sa ating bayan. At sa aming bahagi, sa aking bahagi, makakaasa tayo na hindi lamang para sa sambayanan, kundi higit sa lahat para sa Panginoon, tayo ay magiging instrumento ng kapayapaan sa eleksyong ito. Thank you so much po, Bukal Adeline Lin Angeles, and good luck sa pagtakbo po. Salamat ng marami, Myong. Marami pong salamat. Maraming salamat. Yan po si Bukal Lin Angeles at formal na nga po siyang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang kandidato naman po sa pagka-vice gobernador ng lalawigan sa ilalim pa rin po ng PDP laban. Siya po ang magiging running mate ng kasalukuyang Gobernador Presbitero Velasco Jr. Thank you so much. At patuloy po ang ating ginagawang coverage dito, patuloy po ang ating ginagawang coverage sa lahat po ng mga individual na mga tatakbo sa bilang pinuno ng ating lalawigan. Sa pagkakataon pong ito sa kasalukuyan ay naka-live po tayo sa ating mga media partners. Sama-sama na po tayo dito. Nandito po ang Marinduque News Network, ang radyo natin Buwak sa pangunguna ng kanilang senior anchor DJ na si Ana Maria Arcilia. Ayan. Sa lahat po ng mga kasama natin dito sa Philippine Information Agency, Marinduque, magandang araw po sa ating lahat. Medyo ang lagay po ng panahon, medyo umuulan po, kaya yung mga magtutungo po dito, magdala po kayo ng mga pananggalang po sa ulan. Kumusta po kaya ang audio natin pala mga kababayan? Dahil sana ay maayos po ang ating ginagawang coverage pala dito sa lalawigan. May kapiling din po pala natin, ang media partner din po natin, mga nagsama-sama po kami dito sa Marinduque ngayon sa panguna ng kanilang head na si Mr. Dave Escala. So continuous po ang ating ginagawang monitoring dito po sa ginagawa naman pong paghahain ng kanilang mga Certificate of Candidacy na mga miyembro at bumubuo po sa ilalim naman ng PDP laban. Nagsama-sama na tayo dito. Ay go, picture na po kayo, pakita nyo lang. Yan. Kapitan mo nga itong si Papa, tapos kami dalawa. Ako muna. Ito po. Yan, 2. Ano nga, paano na ito? Okay? Tayo pa. Nagulat ka na ba kanina? Alright. Hindi tayo. Akala ko Alright. Okay. Alright. Thank you. Ano? Okay, okay. Okay. Attorney Roy, join niyo po. Of course, ma'am. Tara, tara. Sexy, sexy pa.
Ito na po, no? Okay, alright. Picture ko na po muna yung tayo. Picture ko na po dito sa RD Maria. Dali Okay. Sige, okay lang. Hindi ka malapit na ba? Yan man na po. Ako dyan, iba kayo kasi basa. Unasi. Yan. So, yan po. Kasalukuyan pong kakapanayamin naman po natin si Dito ako pipirma? Yan. Mayroon pa kitang picture. Oh, wow! Kami naman, ang Have Mercy. Lord, have mercy. Lord have mercy. Lord. Teka, Lord. Lord, have mercy and praise be with you. Ayan! Complete sentence. Galing talaga naman. Ako naman. Okay, very good. Si Mel. Halika. Tama ka na rin. Okay, halika. Sama ka na tayo. Pinagkita na naman ang napakatataas. maganda sana yung isang camera eh. Ang taas ng ano mo. Halika. Obi. Okay, halika. Ano? Sama ka na rin. Okay. Ano na yung pang-prame? Okay. Victory. Pag Marinduque. Okay. Samantala lang ninyo papapicture sa akin. Wala hindi ha? Talaga naman ha? Kita lahat ha? Kami tatlo. Halika. Kayo muna, wala pa kayong solo. Wala pa tayong solo. Sige. Kantay mo na. Sige. Hindi mo kuha sa akin dyan. Gusto mo makibay. Sorry. Oh, victory. Okay, sino? Halika. May dalawa mo na. Tayo susunod na ba? Okay. Susunod, baka makapasipon tayo. Baki next. Si Maki. Pareho. Sige. Ganyan muna. 1, 2, 3. Smile. Victory. Halika. Victory. Yeah. Alright. Sino pa? Thank you naman. Ako naman. Napapirman ka pa po doon. Ha? Napapirman mo. May pipirmahan pa ako. Teka. Okay. Thank you. Okay. Mamaya ay hihingan ho natin ng panayam ang atin pong Gobernador Presbitero Velasco Jr. Muli po mga kababayan, ito pa rin ang ating live coverage dito naman po sa panglalawigang tanggapan ng Commission on Election kung saan nga po ay naghain po ng kanilang mga Certificate of Candidacy
ang ating pong Speaker Lord Alan Velasco. Sinundan po yan ng Gobernador ng Lalawigan, Governor Presbytero Velasco Jr. Hingan lang po natin ng panayam si Governor Presby maya-maya. Yan. Gob. Pero may mga black po, pakipila po yung mga black. Baba yung ISO. Street number, tapos merong period of residence in the district po. Governor, hingan po namin kayo ng panayam dito. Maganda yata doon sa... At sa pagkakataon pong ito ay makakapiling po natin ang ating pong gobernador ng Lalawigan, Governor Presbytero Velasco Jr. Governor, sa pagkakataon pong ito ay kakandidato po kayo sa ikalawang pagkakataon bilang ama o bilang gobernador ng Lalawigan. Bakit po, Governor? Ang goal natin ay paunlarin ang Marinduque, ano? So alam niyo naman na nadatna natin yan, ang daming problema. 2019 ako nag-start ng term. Kaya naman na inatupag natin kaagad ang paggawa ng solusyon sa mga problema. Yun na nga, kuryente, tubig, infrastruktura, hanap buhay, at yung para sa tourism din na kailangan natin bigyan ng diin. So for 40 or 50 years ay ganyan kabigat ang problema. Kaya nung umupo naman tayo ay inumpisa nating hanapan kaagad ng solusyon. At kaya nga yung kuryente ay nag-power summit kami ni Speaker Lord Alan Velasco 2 beses. So nagbigayan na po ng maraming genset ng napukor. At ngayon ay may pasobra na tayong mga ilang megawatt. Sabi nun mga 4 na megawatt. At ang kagandahan ay dumating pa yung power barge ngayon for additional 4 megawatt. Ano? So ayun. Right away, halos mga 2 taon or actually mga 1 taon pa lang yun, 1 taon kalate, nandun na yung solusyon. So yung power barge ma-activate na rin at marami na tayong surplus na megawatts na kailangan natin dito. So maganda na yung kuryente, yun nga lang, pag bumabagyo, tinatamaan minsan yung linya ng ng kuryente, nagba-brownout. Pero sandali lang, magaling naman ho yung Marelco natin at ang nangyayari ang gusto namin ni Speaker ay talagang ikabit ng submarine cable mula sa Marinduque papuntang Quezon, kukonekta sa Luzon grid, magiging on-grid na tayo. Ang resulta niyan, very stable na yung kuryente. Pangalawa mababa pa yung masisingil na kilowatt sa ating mga kababayan. So yun nasa ERC na pinapollow up natin, submitted na and then after that tuloy-tuloy ang paggawa niyan. So mga ilang taon din yan. Yung sabi nga natin, yung mga problema natin, mabibigat. Hindi naman kayang gawin kaagad yan ng biglaan, ng 1 taon. Meron talagang ilang taon yan. So yung kuryente maayos natin kasi importante ang kuryente para umunlad tayo. Hindi talaga tayo pupunta ng negosyante, turista, kung hindi ayos ang kuryente. Ngayon, nung dumating din ako, ang laki ng problema ng tubig. So right away kami ni Speaker, tinrabaho namin, nakakuha kami kaagad sa Palawan government, nakaibigan po natin sa pamamagitan po ni Governor Pipito Alvarez at ang kanyang engineering team. So right away in a few months after I assumed the office, ay may nakagawa na ng feasibility study ang ating kaibigang provincial government ng Palawan. So ano nangyari? Si Speaker gumalaw kaagad. Meron na kaming nakuhang pondo, 390. So itong taon na ito, natitirang buwan ng 2021, ay uumpisahan yan. Nandyan na yung survey team. Alam nyo naman it takes a little time. A few years yan bago ma-develop yung stable na water supply. So ang uunahin ay ang Buwak at Santa Cruz. So dyan gagamitin yung pondo para i-develop yung water system. Yung source of water, yan ang uumpisahan. So ayan, tuloy-tuloy yan. Mga ilang taon pa rin yun. At yung infrastruktura, nakita nyo, ang gaganda na ng ating kalsada, ng bridges, yung ating mga infrastruktura, mga buildings, yan tinatrabaho namin ni Speaker. 2 years lang halos ang ating nakaraan, pero dami na nating inayos, pero talagang medyo hindi makayang matapos kaagad ng 3 taon. Kaya yun nga, hanap buhay, tinututukan natin kahit pandemya. Talaga panay ang paggawa natin ng proyekto at aktibidades para mabigyan ng karagdagan na kinikitang ating mga kababayan. At yung mga negosyante naman ay natin, tinututukan natin ng financial support
ng kung ano mga technical support na maibibigay ang provincial government. Nandiyan po tayo sa kanila. Gusto po natin talagang umunlad ang Marinduque. No ho? Tourism ho natin. Nakaporma na ho yung mga proyekto natin. Sabi natin kahit po pandemic, kailangan ho mag-develop ng tourist areas. Kasi ho, tourism industry ang ating pagkunan ng revenues. Although of course, right away ho, nung nag-take over ho tayo, assumption ng office, take over ho kami ng quarry. Every year ho yun, kumikita ho halos 30 million para sa probinsya. Dagdag hong pera para sa proyekto at suporta at ayuda sa ating mga kababayan. So nakita nyo ho, talagang kailangan i-improve po, pero kailangan ho pa ng isang termino ang inyong Governor Presby. At si Speaker, siyempre kailangan ho talaga nandyan yan. Kasi nga ho, kailangan ng importante sa suporta sa taas. Kaya ho, maganda ang kombinasyon namin ng Team Velasco ho. Kaya ho, kailangan isa pa ho na mandato para ho tapusin yung aming naumpisa mga proyekto at makatodo ang pag-unlad po natin. Hindi ho kaya ng 3 taon lang sa bibigat ho ng problema. So ganyan ho, ang Team Velasco, si Governor Presby po, ay talaga magpupursige pa ho para ho talagang maisagawa at makumpleto ang ating mga inumpisahan para po sa pag-unlad ng Marinduque. Para po sa inyo, mga Marinduqueño. Governor, para naman po sa ating mga botante at para sa mga other aspiring candidate, mensahe po para sa isang mapayapang eleksyon 2022. Opo, yan naman ay talagang hope. Ano po? Honest, open, peaceful election. Ito naman ho ay presentasyon ng kanya-kanyang plataforma at kung ano na yung nagawa. Ano ho? Let us be open, let us be transparent. Kung ano yung gustong malaman ng tao, ay ibigay para ho they can decide wisely kung sino yung dapat mamumuno. Hindi ko naman sinasabi ho na mas magaling ho ako dun sa iba. Basta ang ano lang ho, kanya-kanyang kakayahan ho yan. At lahat naman ho ay may mga ideas no ho, kung paano ang pagpapatakbo sa gobyerno. Di ilahad lang ho at honest lang ho. At saka yung huwag ho tayong masyadong siraan ng siraan. Hindi ho nakukuha yan. Yung paninira ho ay yun dun ho sa constructive kung ano ho yung gusto nyong gawin. Ho? At yun nga. Dito naman, very peaceful ho ang mga Marinduqueño at talaga peace-loving ho yan. Number 2, safest province po tayo. So, ayusin ho natin itong eleksyon na to at i-prevent po natin kung ano man yung hindi magandang mangyayari. Maraming salamat, Governor, and good luck po sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Yan po ang mensahe ng ating pong mahal na Governor, Presbytero Velasco Jr., kung saan siya po ay kakandidatong muli bilang gobernador ng Lalawigan. Ayan. So, yan po at nakita ho natin, sinaksihan ho natin ang paghahain, official na paghahain ng Certificate of Candidacy ng ating mga kakandidato dito po sa lalawigan ng Marinduque. Pinungunahan po yan ng ating pong Speaker Lord Alan Velasco kung saan ay siya po ay kakandidatong muli bilang congressman ng ating pong Lone District ng Marinduque. Yan. So, maya-maya ho mga kababayan, atin ang tatapusin itong ating live coverage dahil masyado pong mahaba na ata yung ating ginagawa kong coverage kanina, pero picturean mo muna sila mga yan. So PDP Laban po yung mga nag-file ngayon dito po sa hingan ko ng pahayag itong sila. Nasa po si OC? Si OC nasa po si OC? Si OC? Ito mga kapanayan po natin dito. Asan yung COC mo, sir? Ito at medyo ito bago po sa mukha ng politika itong ating pong mga kasama ngayon, si Mr. Mark Julius
Pedron Caballes. Actually, siya po ay ang anak ng ating Provincial Health Officer, si Dr. Gerardo Caballes, at ang anak din po ng ating kasalukuyang board member ng 1st District ng Lalawigan, si Bokal Tet Caballes. So sa pagkakataong ito, Sir Mark Julius, ikaw ay isa sa pinakabata na kakandidato bilang bukal ng 1st District. Ano ang naging dahilan mo para ikaw ay kumandidato at pumalaot sa mundo ng politika? Well, yung pinakadahilan ko po kasi nagtapos po ako ng abogasya sa San Beda Law. So, sa pakiramdam ko po, doon ko po pinakang magagamit yung skills ko at knowledge ko pagdating sa batas. Pagdating po sa sangguniang panlalawigan. Dahil after all, yun naman po yung pinakang layunin ng isang bukal. Yun yung gumawa ng batas para sa unang distrito, particularly yung Buwak, Quezon at Magpog. So, kung plataforma naman po yung pag-uusapan, balik, ang bentahe naman po ng pamilya namin, ever since, simula po sa nanay ko, kahit po sa lolo ko, at sa tatay ko, ay yung pagtataguyod po ng health program sa probinsya, na feel ko po mas makakapag-benefit pagdating sa district-wide, particularly sa 1st District ng Marinduque. Tapos ang may dadagdag ko po bilang sa pinakambata na kandidato sa posisyon na bukal, ay yung pag-tap po sa youth sector ng ating probinsya. Particularly, yung gusto ko po talagang i-promote ay yung pag-tap po sa mga civic organizations at saka youth organizations sa probinsya. Kasama na po yung mga fraternities at sororities. At saka, yun po, yung sa mga batas na pansin ko po yun po yung kulang sa nakaalaman sa ating probinsya na feel ko, yun yung pinakamatulong po pagdating sa mga legal seminars, particularly sa VAUSI, pagdating sa land titling, land disputes, inheritance wills. So yun po yung sana kung papalarin, yun po yung tataguyod ko. At kung sakaling palarin po kayo bilang bukal ng lalawigan, lalong-lalo na ng 1st District, ano yung unang ordinansa? May nakikita ka bang isang ordinansa na magpapa-improve o magpapa-unlad sa ating lalawigan? Tingin ko po kung pagdating po sa ordinansa, ano yung una mong ihahain? Ang una ko pong ihahain ay yung yung regular na legal seminars po para sa mga iba't ibang barangay, iba't ibang lugar sa distrito natin para po mas mapalawak yung kaalaman tungkol sa batas. Lalo na sa mga may init na usapin katulad ng VAUSI. Alam ko po na maraming problema ng mga kababayan natin na hindi alam yung mga karapatan nila. Lalo na yung mga kababaihan, may mga anak na nangangailangan ng tulong at sustento, mga away sa lupa, sa pagitan ng mga pamilya, sa mga mana, na tingin ko po yun yung kailangan na ma-raise yung awareness ng mga kababayan natin dito. Nabanggit mo po kanina na kayo ay kasalukuyang kumukuha ng law? Graduate ng law. So basically, for bar exam o tapos na po? Magbo-bar exam po ngayon. Bali yun po na-move po yung bar exams namin. Supposedly ngayong November po dapat, ngunit na-move nga niya siya sa January to February. So parang kataon naman po na sakto pagkatapos ng elections. Kung papalarin din sana pagbasang bar, mas may tataguyod ko yung mga layunin na gusto ko pagdating sa aspeto na yun o doon sa plataforma na yun. At bilang isang kabataan, ano yung pwede mong mensahe para sa kanila? Ang pinang mensahe po sa mga kabataan, bumoto po tayo lahat dahil nakikita mo naman po natin ang kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. Tayo po talaga yung pag-asa. So, hindi lamang po karapatan ng bumoto, kundi civic duty po natin na yun. So, samantalayin po natin at i-exercise natin yung right na yun para sa kinabukasan natin at sa mga future generations pa ng mga Marinduqueño. At para sa ating mga kababayan, baka may mensahe ka? Sa mga kababayan ko po, sana po ay bumoto po tayo lahat. At gaya nga po ng sabi kanina, para sa atin din naman po, tayo po yung unang-unang makikinabang pag in-exercise po natin yung karapatan at yung obligasyon natin na yun. Kaya bumoto po tayo. Sana po, suportahan niyo po kami. Kasama po ng partido namin na sa pangunguna po ni Governor Presby tsaka ni Speaker Lord Alan tsaka po ni Vice Governor ni Bokal Adeline Angeles at 10 po nakasama pa namin sa ibang partido. Hindi lang po sa 1st District kundi sa buong Marinduque po. So sana po, yun lang po. Salamat. Sir, pipicturean lang namin yung iyong COC. Okay, yan po ang ating nakasama si Mark Julius Pedron Caballes. Pipicture.
Picturean ba siya kanina na So, pansamantala po muna nating puputulin ang ating pong live coverage dito po sa... Napicture mo na? Ang ating live coverage dito po sa panlalawigang tanggapan ng Commission on Election kung saan po ay naghainangani po ng kanilang mga certificate of candidacy ang mga miyembro at bumubuo po sa PDP Laban. Sa mga susunod na araw ay atin pong tututukan ang ilan pa po sa mga individual na maghahain naman ng kanilang COC sa mga darating po na mga araw sa pagtatapos po ng filing, ng period of filing ng COC dito po sa ating lalawigan. Yan po ay sa October 8, ganap na alas 5 ng hapon. Attorney, formal na pong isasara ang filing of Certificate of Candidacy. God bless everyone and see you. Picture naman. Alright, thank you po. Ito bigyan na natin ito si Bukal. So sa pagkakataon po ito mga kababayan, atin pong makakapanayam naman ang dati, ex officio member po ng bayan ng Buwak dahil kayo po din dati ay naging Liga President ng mga barangay. So at kasalukuyan po kayong kapitan ng Barangay Mataas na Bayan dito po sa bayan ng Buwak. At bakit po kayo kakandidato mula po sa pagiging kapitan ng barangay ay tataas po kayo ng pwesto at kakandidato kayo bilang atin naman pong First District Sangguniang Panlalawigan Board Member. Okay po, magandang tanghali po sa ating lahat. Salamat sa aking kaibigan, DJ Myong. Siyempre po, tayo po ay nasa Buwak na distrito pero gusto ko pa pong palawigin ang ating pong serbisyo kung kaya't tayo po ay umakyat na sa itaas. Sa tingin ko po ay magiging mas pakipakinabang po kung tayo aakyat sa taas dahil ang pagiging bukal po ay hahawak na po tayo ng 3 distrito, Mugpog, Gasan, Buwak. At sa tingin ko po ay may matutulong po ako at magiging kaagapay po ako ng ating mahal na gobernador sa mga programa na nais niyang ipagpatuloy ang pag-asenso ng ating lalawigan. Okay. So ano po ang inyong mga mensahe pa na nais ipabatid o ipaabot sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na po dito sa una distrito ng lalawigan ng Marinduque. Asahan po ninyo na ang inyong pong lingkod ay susuporta po at aagapay po kung ano mga dapat na gawin para mas mapaunlad pa po ang ating lalawigan. Sa tulong po ng ating House Speaker, Lord Alan Velasco, at saka ni Governor Presby Velasco, alam po nating napakarami at tuloy-tuloy po yung grasya at mga biyayang nabibigay sa atin. Kung kaya tayo po ay naniniwala na tayo po ay makakatulong sa kanya para maging dire-diretso po ang pag-asenso ng ating lalawigan. Oo. Nauna na pong napabalita na kayo ay kakandidato bilang konsehal ng Bayan ng Buwak. Ano po ang naging rason at bakit kayo, liban ho dun sa mga binanggit nyo na kanina, ano at naging rason at bakit nyo tatahakin yung mas mataas doon sa pagiging konsehal ng bayan? Sa palagay ko po ay mas magiging maayos po at saka mas mapapalawig natin yung pagbibigay ng serbisyo. Hindi lang sa Buwak, kundi sa Mugpog, Gasan po ay sa tingin ko ay mas kailangan po ako sa itaas kung ako po inyong bibigyan ng pagkakataon na mailuklok ngayong darating na halalan 2022 po. Alright, maraming salamat and good luck po, Kapitan Dindin. Opo, God bless. Picture lang po kayo. Picture. Picture lang po kayo. Yan, ipahawak po na si OC. Ay, okay po. Tapos papicture na si OC. Pansamantala na po muna nating puputulin ang ating pong live coverage dito po sa panlalawigan tanggapan ng Commission on Election. Napicture naman si OC. Si OC, napicture. Malapit. Oo, pwede.